Kung sinubukan mo nang itigil ang panonood mo ng porn, ngunit bigo ka, may hindi ka pa nauunawaan. Bilang isang lalaki, naging biktima rin ako ng addiction na ito at matagal din akong nalulong dito bago ko ito naintindihan. Nang mapagtanto ko na ang bisyo, kahit ano pa yan, hindi mo yan maititigil kung ang gagawin mo lang ay labanan ito. You cannot fight it, you need to understand it. Nauunawaan mo ba yan? Hindi mo matatalo ang addiction mo kung hindi mo ito naiintindihan ng gusto. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Kaya kung isa ka sa mga lalaking may addiction sa panonood ng porn, dito mo mas mauunawaan ng lubos ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa addiction na yan. Oo, tama ka nang nabasa. Ang panonood niyan ay hindi talaga addiction. It is not an addiction. It is a misdirected longing. Nauunawaan mo ba yan? Akala ko noon na kapag mahilig kang manood nito, sadyang malibog ka lang talaga. Yan ang naging tingin ko sa sarili ko noon at sa mga kagaya kong lalaki. Naging form of identity ito sa sarili ko. Form of identity in a way na ang pagkahilig ko sa panonood nito ay para bang inaako ko na parte ito ng pagkatao ko. Naunawaan mo ba ang ibig kong sabihin dyan? Itinanim ko na sa sarili ko na ang hilig ko sa panonood nito ay parte na ng pagkatao ko. Napakadelikado niyan sa isang lalaki. Napakadelikado kapag itinali mo ang identity mo sa kahiligan mo sa panonood nito. Because what you identify with is how you going to live. Naunawaan mo ba yan? Kung ano ang pagkakakilala mo sa sarili mo, ganyan ka rin kikilos, magsasalita at mamumuhay. Kaya kung sinasabi mo sa sarili mo na addict ka at malibog ka, ganyan ka talaga gagalaw sa totoong buhay. Addict at malibog. Nakukuha mo ba ang punto? Lakan, gusto kong maunawaan mo ito. Hindi ko alam kung anong klaseng addiction o bisyo ang mayroon ka, ngunit gusto kong pakinggan mo at isulat mo ito. Addiction is not about habits, it is about identity. Naunawaan mo ba yan? Kung lalagyan mo ang sarili mo ng label, gaya ng adik ako sa ganito, adik ako sa ganyan, may ganito akong bisyo, may ganyan akong bisyo, mamumuhay ka talaga ayon sa nilalagay mong label sa sarili mo. Nakukuha mo ba ang punto? Hindi ka talaga adik, ginagawa mo lang itong label sa sarili mo, kaya gumagalaw ka ayon sa label mo. Ito ang parte ng video na kailangan mong maunawaan ng lubos. Lakan, may sasabihin ako sa iyo upang mas maunawaan mo yan ng lubos. Kung ikaw yung lalaki na nakakaranas ng struggle sa panonood ng malalaswang video, gusto kong maunawaan mo ito. Hindi ka malibog, malungkot ka. Hindi mo man aminin, ngunit lahat ng lalaki na may addiction sa panonood nito ay pare-parehong malulungkot. At hindi ito ordinaryong kalungkutan lang. Isa itong matinding pangungulila at hindi lang laman mo ang matinding nangungulila dito, kundi pati kaluluwa mo. Nagiging addict ka sa panonood nito dahil naghahanap ka ng connection at meaning. Ang kailangan ng kaluluwa mo ay totoong connection at intimacy, hindi screen. Kaya't kahit manood ka dyan ng buong maghapon, mapapagod ka lang. Pero yung desire or pagnanasa mo, hindi mawawala at patuloy lang nalalakas. Naunawaan mo ba yan? Ang kaluluwa mo ay matinding nangungulila at naghahanap ng kabiyak. Kaya bilang alternative, nanonood ka ngayon ng porn upang subukang punan ang pangungulila na yun.
Ngunit anong nangyayari sa'yo? Nawawala ba ang pagnanasa? Di ba hindi naman? Madalas ang ganitong adiksyon sa mga single na lalaki dahil itong mga lalaking ito naghahanap ito ng connection at intimacy, ngunit dahil single sila, ginagawa nilang alternative ang panonood ng porn upang humanap ng fake intimacy. Nauunawaan mo ba yan? Pansinin mo, kapag ba malungkot ang isang tao o isang lalaki, anong ginagawa nito? Hindi ba't humahanap ito ng alternatibong kasiyahan o kaya naman ay nagpapamanhid ng sarili? Kaya yung karamihan nauuwi sa panonood ng porn dahil yun ang mas accessible at yung iba naman ay naghahanap ng babaeng pwedeng bayaran dahil hindi na nila matiis ang pangungulila nila, kaya ang gusto ay instant. Ngunit lahat ng instant ay instant ding mawawala, tapos mas matindi pa ang downside na balik sa'yo. Kaya't kung single ka at nakakaranas ka ng ganitong adiksyon, hindi paghahanap ng babae o girlfriend ang solusyon. Dahil kung gusto mo lang makipagrelasyon sa babae para lang itigil ang adiksyon mo, mali rin yan. Mandadamay ka lang ng ibang tao sa problema mo. What you need is connection and meaning, at makukuha mo yan kapag nag-semen retention ka. At kung hindi ka pa pamilyar dito, may mga videos na tayo na ginawa tungkol sa semen retention. Pwede mo itong i-search sa channel natin at ilalagay ko na rin ang link sa description. Ipapaalala ko lang ulit sa iyo na ang addiction mong yan ay hindi tungkol sa behavior mo, kundi tungkol sa identity mo bilang lalaki. Kung adik ka mag-isip, adik ka rin gumalaw. Nauunawaan mo ba yan? Kung nais mong maglabas ulit ako ng mga content tungkol sa semen retention, sabihin mo lang sa comment section. Sa ngayon, makakatulong na sa iyo ang ilang videos na ginawa natin tungkol dito. Panoorin mo iyon nang mas maunawaan mo kung ano ang semen retention, paano ito ginagawa at paano ito gumagana. Drop your comment or questions about semen retention at susubukan nating gawan yan ng video. At tandaan mo rin palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.